Pasalamat tayo dahil meron pang isang laro ang Gilas against Poland at ito na ang pagkakataon kung gaano kadaling mag-adjust ang team pagkatapos ng isang talo. Napakalakas pa na team ang susunod na makakalaban ng Gilas mga kapatrol, ang Poland na tinambakan ang New Zealand sa kanilang tune-up game. At upang manalo ang Gilas ay dapat meron silang tatlong major adjustments. Una ay ang foul trouble ni Kai Sotto early in the game. Nag-iiba kasi ang complexion ng laro kung wala si Kai para sa Gilas. Against a very strong Poland team, ay hindi pwedeng maagang ma-foul trouble si Kai dahil kailangan siya hindi lang sa opensa, kundi pati na sa depensa. The mere presence of Kai ay more than enough na to strike fear in the hearts of the opposing team. At hindi lang si Kai, pati si Junmar Fajardo ay bawal na ma-foul trouble dahil sila ang anchor sa opensa at sa depensa. Pangalawa ay kailangan kumonekta ang ating mga shooters sa labas. Crucial ang 3-point shooting ni Justin Brownlee at Dwight Ramos, ang top 2 scorers ng team in the previous tournaments. They need to make sure na papasok ang kanilang mga open look sa 3-point area. At hindi lang sina Justin at Dwight, kundi ang lahat pati na sina Mason Amos, Carl Tamayo, Kevin Kembao, Sergi Perez at Chris Newsome. Lahat kasi sila mga 3-point shooters in their own right. Kailangan lang makuha ang tamang kumpiyansa sa laro. Iba na kasi ang international game dahil nagtatangkaran na ang mga kalaban. Pangatlo ay ang ating transition defense. Pinatay kasi ang Gilas sa fast break against Turkey, bagay na kaya naman nating maapula in the next game. Against Poland, I have this feeling na tatambakan ng Gilas. Pero at the same time, I have trust and confidence sa ating 11-man lineup coached by Tim Cone. At kung merong advantage ang mga European teams, ay siguradong magugulat rin sila sa estilo ni Coach Tim Cone na ngayon pa nila makikita. Coach Tim Cone is a master of triangle offense. Ang opensa na ginamit ng Chicago Bulls nung naguhit nila ang dynasty sa NBA. But it remains to be seen kung papalag ang triangle offense ni Coach Tim Cone against the European style of play. Pero so far against Turkey ay nahila ang Turkey kung papaano nila depensahan ang opensa ng Gilas. Buenas lang talaga ang Turkey sa kanilang 3-point shooting, kaya ito ang pumatay sa Gilas. Pero the game was very close, and at the end ay hindi kinaya ng Gilas ang turret shooting ng Turkey. Against Poland ay mas lalong mahihirapan ng Gilas. They are the number 15 rank in the world at maglalaro pa ang kanilang NBA player na si Jeremy Sohan ng San Antonio Spurs, ang kakampi ni Victor Wembanyama. At ito na ang shoutout na hinihintay niyo mga kapatrol. Shoutout at Arlo 2023. Poland has an inside game. Ang galing nila mag-ISO. Bihira mag-outside shooting pero pumapasok. Again, weakness ng Gilas ay transition defense, pero yan din, strong side ng Poland. Makulit defense natin, kailangan mag-adjust. Shout out at Boss Jojo Channel. Focus sila kay Kai sa ilalim. Gets ready, second offense, if Kyle lock other big man. Third shooter if Kyle lock luluwag. Kasi mag-double sila kay Kai, yun lang. Si Scottie kasi alam na ang galaw ni Kai, sayang wala eh. At balitang NBA naman, 3 araw matapos maging head coach ng Los Angeles Lakers, ang podcast partner ni LeBron James na si JJ Redick, kinuha ng NBA team ang pinakamatandang anak ni LeBron na si Bronny sa draft. Maliban na lamang kung ipangalan nila ang franchise sa kanya pagkatapos, mahirap isipin ang anumang mas magagawa pa ng Los Angeles Lakers para tiyakin na mananatili sa kanila ang top scorer sa kasaysayan ng NBA sa buo ng kanyang kahangahangang karera. Well, maliban sa aktual na pagkuha ng isang pangatlong superstar para kay LeBron James matapos ang mga taon ng pagsubok. Bagaman hindi pa ganap ang future na LeBron James hanggang sa siya mismo ang magpasya kung saan siya maglalaro sa susunod na season. The Lakers addition of his 19-year-old son in the second round of the draft seems to make it extraordinarily unlikely LeBron James will be anywhere but Los Angeles Lakers in the fall.
At si Bronny James ay may bagong jersey number sa Los Angeles Lakers. Sa pagpasok sa NBA, may bago ng jersey number itong si Bronny James. Inanansya ng Los Angeles Lakers na jersey number 9 ang susuotin ni Bronny. Noong nasa University of Southern California o USC pa ito, ginamit ni Bronny ang jersey number ng kanyang tatay na si LeBron James. Jersey number 6 ang sinuot dati ni Bronny. At kamakailan lang sa 2024 NBA Draft, pinili ng Lakers si Bronny James bilang 55th pick sa second round sa nasabing draft. Dahil sa pagpasok ni Bronny sa Lakers, gumawa ng history ang mag-ama. Si LeBron at Bronny James ang kauna-unahang father and son duo na sumabak sa NBA. At si D'Angelo Russell napako sa Lakers. Walang balak si Delo na iwan ang Lakers. Tinanggap ng guard ang $18.7 million player option sa final year ng kanyang kontrata para manatili sa Los Angeles Lakers. Lumabas ang balita nitong Biyernes, isang araw bago ang free agency sa 2023-24 season. Nag-average si Russell ng 18 points, 3.1 rebounds at 6.3 assists kahit hindi sila masyadong nagkakasundo ni Coach Darvin Ham. Sinipa si Coach Ham matapos ang first round exit ng Lakers sa postseason at ipinalit sa kanya si Coach JJ Redick. I love what JJ is about, and I really see myself thriving under his guidance to help win at a high level. Yan ang sabi ni D'Angelo Russell sa ESPN. Mainam din ang shooting nitong si JJ Redick sa 3-point range nung naglalaro pa ito. At sa kanyang introductory news conference sa Los Angeles, ay binanggit na gusto niyang mas maraming tres pa ang pakakawalan ng Lakers sa susunod na season. At swak dito si Delo na binasag ang single season record ng team sa 3-pointers made sa ibinaong 226. Sa nakaraang draft, ginamit ng Los Angeles Lakers ang number 17 pick kay Dalton Netsch bago kinuha itong si Bronny James sa number 55. Habang si Michael Porter Jr. dumayo sa Pinas, naispatan ito sa Ortigas. Nakitang nasa Ortigas ang NBA player na si Michael Porter Jr. Sa Facebook post ni Jose Hernandez Balino, makikita ang ilang larawan ng nasabing shooter. Makikita sa picture na naglalakad si Porter sa harap ng isang convenience store. At sa isang post naman, makikitang may kasama na babae si Porter habang naglalakad. At si Michael Porter ay kasalukuyang naglalaro sa Denver Nuggets.